takot at isipan sa mga kriminal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas. Ang dahilan kung bakit mapapababa natin muli ang kriminalidad ay yung ginawa ni Presidente Duterte. Wala namang death penalty ng panahon ni Presidente Duterte. Bakit bumaba ang krimen? Kasi pinatupad niya ang batas. Hinuli niya ang mga drug pushers. Pinakulong niya ang mga drug pushers. At pinanindigan niya ang karapatan ng pulis na kung kinakailangan protektahan ang buhay ng pulis sang-ayon sa international human rights standards, kung merong real threat at ang ginamit ng puwersa ay proportionate and reasonable given the threat to the life of the policeman, pinanindigan ni Presidente ang pagdedepensa sa sarili ng mga alagad ng batas. Hindi ko sinasabi na lahat ng pulis ay ganyan, pero meron namang mga pulis na nakonvict. Yung killer ni Kian de los Ángeles, yung killer ni Kian. O, di ba, napatawa naman yan ng parusa at meron pang ilang mga kaso. Sabi nila kakaunti, bakit ilang bang kaso na litis na ICC? Ilang ba na-convict dyan sa ICC na yan? Mabibilang mo lang sa iyong mga daliri. O, di ba? Anyway, pero ang mensahe po, hindi po ito politika. Totoo po na naging mas mapayapa ang ating lipunan kay Duterte. Pero hindi ko po sinasabi yan dahil ako'y maka-Duterte. Sinasabi ko po yan dahil si dating Pangulong Duterte, palibasa dating piskal na naglilitis sa mga kriminal, ay pinatupad ang mga batas kriminal natin dahilan kung bakit natakot ang mga kriminal na gumawa ng mga krimen. At siya mismo ay nagpakita sa kanyang araw-araw na buhay na siya ay tumutupad din sa batas. Unang-una, hindi siya nagpayaman. Bakit? Kasi nung piskal siya, specially deputized prosecutor siya ng mga taong gobyerno na akusado sa paglabag ng anti-graft law. Yan ang nakakalimutan ng taong bayan. Kaya ngayong bahay niya ang tawag ko bahay kalapate na hindi ko po pwedeng tirhan. At talagang nadurog ang puso ko nung nalaman ko na isang dating presidente ay nakatira roon. At lalo talaga ako humanga sa kanya dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito ako sa Hague, hindi ko siya iniiwan dahil naniniwala ako na siya ay magsisilbing halimbawa sa mga kabataan na po pwede at dapat manungkulan sa bayan na hindi nagpapayaman. So ang mensahe po, hindi po politika ang mensahe rito ha. Yung mga karumal-dumal na krimen na naging biktima si Mr. Ket at kanyang driver, yan po ay dahil hindi pinapatupad ang batas ng gobyerno ni Marcos Jr. At ang nasa isipan ng marami, kung ang dating presidente ay nakidnap ng administrasyon ni Marcos Jr. at pinadala sa mga dayuhan para husgahan, bakit matatakot ang ordinaryong Pilipinong gumawa ng krimen? Ngayong ang tagapagpatupad ng batas ay siya mismong lumalabag sa batas. Yan ang usapin kung siya ay coke user. Kung siya talaga ay seryoso sa kanyang katungkulan na ipatupad ang batas, matagal na siyang nag-hair follicle test. Itigil mo na yung paghahabol kay Harry Roque na sinasabi mong nagkakalat ng pulboronic budyo. Sisihin mo ang sarili mo. Bakit may ganyang larawan? Uulitin ko, kahit anong sabihin mong deepfake yan, hindi naman rinilis yan ni Maharlika nang walang authentication galing sa isang dalubhasa. At aaminin ko na hindi lang isa yan. Dalawa yan. Tatlo pa nga dahil meron ako mismong computer app na ginamit bago yan pinakita sa publiko. Kung gusto mo talaga na maniwala ang tao na seryoso ka na labanan din ng droga, itong may paratang na ikaw ay coke user, dapat nagpa-hair follicle test ka na at sinabi mo, hayan na, ito na ang katunayan, hindi ako gumagamit ng cocaine, meron ng hair follicle test na mahirap mapeke ang resulta. Kaya ngayon, seryoso ako na lalabanan at huhulihin at paparusahan ang mga nagbebenta ng droga sa lipunan. Di pa po. Pero hindi, iniiwasan, ayaw harapin. Anong iniisip ng tao? Baka totoo. Kaya yung mga naniniwala sa pulboronic video, hindi yan dahil kay Harry Roque.
Dahil yan doon sa naunang sinabi na ni Presidente Duterte, yung naunang sinabi na ni Agent Morales at kanyang mga informant, at syempre, yung pulboronic video na ayaw mong sagutin.